hindi lamang New Year ang ipinagdiriwang natin, bagkus ang isa sa mga araw ng paglilihi na holidays of obligation, ang January 1, the solemnity of the Blessed Virgin Mary, Mother of God. At bilang Katoliko, tayo ay pinapalalahanan na kailangan nating magsimba sa araw na ito. Meron lang 3 days of obligation except lang sa Sundays na hinihingi ang simbahang Katoliko. January 1, December 8, ang Immaculada Conception, at December 25, ang Pasko, ang Christmas, ang Pasko ng pagsilang ng Panginoon. Except lang sa mga Sundays na automatic, obligasyon natin na magsimba, mag-alay ng papuri at pasasalamat sa Diyos. At ngayong araw din ito, January 1, hindi lamang ang dakilang kapistahan ng mahal na ina ng Diyos, bagkus tayo ay magdasal para sa kapayapaan, sa pandaigdig na kapayapaan. Pinapaalalahanan tayo ngayong January 1, unang araw ng bagong taon na ito na 2024, mag-alay tayo ng panalangin, lalong-lalo na sa Gaza, lalong-lalo na sa Ukraine, lalong-lalo na sa ating bansa, at higit sa lahat sa pamilya natin at sa bawat puso natin na maghahari nawa ang kapayapaan na nanggagaling sa Diyos, nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo, ang hari ng kapayapaan. Marami pala tayong pinagdiriwang ngayong January 1. At sa ating pagsasalubong sa bagong taon na ito, magandang pagnilay-nilayan natin ang pagpapala ng Diyos. Kung balikan natin ang last year, maraming dinulot, maraming binigay ang Diyos na pagpapala sa atin. Hindi lamang material, hindi lamang mga pisikal na mga pagpapala na ibinahagi ng Diyos, pinamalas ng Diyos sa buhay natin, bagkus ang pamilya, kapayapaan, lakas, kalusugan, at higit sa lahat, ang ating pananampalataya kay Kristo. Let us cherish these blessings last year. And sa ating moving forward sa paglalakbay sa bagong taon na ito, ipagdasal natin na nawa, pagpalain tayo lagi sa paglalakbay natin sa taong 2024. And speaking about pagpapala, ito yung magandang blessing na binanggit sa unang pagbasa natin ngayon mula sa aklat ng mga bilang. Sabi, pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan kanya at subaybayan, lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Magandang prayers, magandang blessings para sa atin sa ating pagsisimula sa taon ng 2024. Speaking din about blessing, ang ating mahal na ina, si Maria, ay pinagpala din. Sa lahat ng mga babae sa kanyang kapanahunan, siya pa ang pinili na magiging ina ng Diyos. Di ba? Napakalaking pagpapala sa buhay ni Maria na pinili siya ng Diyos na bilang ina ng Diyos, ina ng anak niya. Kaya, ating titingnan din sa buhay natin, for sure, pinagpala tayo ng Diyos. Ang gagawin lang natin ay mananalig sa Kanya, buksan ang ating buhay upang tanggapin ang pagpapalang ito. Sa ating ebanghelyo din binanggit ang mga pastol. Sila ay pinagpala din. Sila ay mga ordinaryong tao, ordinaryong hanap buhay na magpapastol ng mga karnero at tupa. Pero, dahil sa kadakilang kagandahang loob ng Diyos, ipinamalas ng Diyos sa buhay ng mga pastol sa pamamagitan ng pagiging saksi nila sa batang sanggol na si Jesus na iniluwal ng mahal na ina. Nakita nila in person ang Savior, ang Mesiyas na iniluwal ng mahal na inang Maria. Nasaksihan nila ang katauhan ng ating tagapagligtas. Di ba?
It's a great blessing for them to witness and to see the Savior, the Messiah, in the person of Jesus Christ. Tayo rin mga kapatid, pinagpala din tayo. Ang kailangan lang natin ay may malawak na isipan, malalim na pananampalataya, at bukas ang loob para tanggapin ang pagpapala ng Diyos. At hindi lang nag-stop ang pagpapala ng Diyos na ito. Nawa sa ating buhay, gagamitin tayo bilang instrumento ng pagpapala ng Diyos sa iba. We receive many blessings from God. In return, we become blessings for others. Magiging kasangkapan nawa tayo sa pagpapala ng Diyos. Gamitin nawa tayo ng Diyos para ipakita ng Diyos sa iba, sa ating kapwa, ang Kanyang kagandahang loob. Ready ba kayo na magiging instrumento? Ready ba kayo na magiging kasangkapan ng Diyos sa Kanyang pagpapala? In our simple ways, in our good deeds, anuman ang ating magagawa, sa pagpapala ng Diyos, magagamit natin ito at ang buhay natin ay magiging instrumento sa pagpapala ng Diyos. Tulad din ni Maria, ang ina ng Diyos. Hinayaan niya ang kanyang buhay para gamitin ng Diyos, para ipamalas sa iba, para magiging instrumento siya sa pagpapala ng Diyos. Kaya nawa, sa bagong taon na ito, maging bukas din ating loob, handa tayo, ready tayo na magiging instrumento sa pagpapala ng Diyos. Kaya magandang pagnilay-nilayan natin ang pagpapala ng Diyos, magandang pagnilay-nilayan natin na magiging instrumento tayo sa pagpapala ng Diyos sa bagong taon na ito. Kaya sa ating pagpapatuloy sa banal na pagdiriwang na ito, hilingin natin sa Diyos na nawa itong bagong taon, pagpalain tayo, gabayan tayo sa pamamagitan ng mahal na ina, ang Berheng Maria, ina ng Diyos. At nawa itong bagong taon na ito, handa tayong gamitin, handa tayong magiging instrumento, kasangkapan sa pagpapala ng Diyos. Amen.